Namam Vishnupadaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Itinamine, Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shadvaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhakta Brindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Magandang buhay po sa atin lahat. Ang tema po ng aking tatalakayin ay maging masunurin lamang tayo sa Diyos at siya na mag-a-adjust ng ating buhay. Maging masunurin lamang tayo sa Diyos at siya na ang mag-a-adjust ng ating buhay. Dito po sa mundo ay naranasan natin na napakaraming alalahanin, maraming pagdurusa, maraming problema. Nagkakasakit yung katawan natin, nakadama tayo ng hirap, masakit. Tumatanda yung katawan natin, mahirap, masakit. May mga problema sa relasyon, may mga problema sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Masakit sa ulo, may sakit sa damdamin. Di tayo mapayapa. May mga di magandang kalagayan sa paligid. Panahon, ingay, kalamidad. May mga hindi magandang dulot na sitwasyon sa atin, yung ibang linalang, tao, hayop, mga bakterya, iba't ibang bagay, mga virus, kung ano-ano. Problema sa ekonomiya, sa kulang sa kawalan ng pangailangan na material. Napakarami na problema dito sa mundo na to. Napakaraming elemento na nagbibigay sa atin ng damdamin na masakit, masaklap, mahapdi. Diba? So, ayon sa ating kakayahan, ayon sa diskarte na inakala natin na makaresolba sa ating mga problema rito sa buhay natin, dito sa mundo na to, iba-ibang diskarte ang ginagawa natin para ma-adjust yung ating sitwasyon. Gusto natin bumuti ang ating sitwasyon. So, sa pamamagitan ng ating sariling pag-iisip, katalinuhan, lakas, nagre-research, scientific research, economic research, pag-aral ng mga kung ano-anong filosofiya, siyensya, teknolohiya,
paraan ng pangasiwa sa gobyerno, sa buhay, etc., etc., pinipilit natin na i-adjust yung ating buhay mula sa hindi magandang sitwasyon papunta sa magandang sitwasyon. Subalit, nananatili pa rin na andyan yung problema. Nananatili naman, may iba pang problema na darating, na susulpot na problema. May iba pang elemento na magdudulo sa atin ng kawalan ng kapayapaan, kawalan ng kapanatagan, masakit na sitwasyon, mahapdi na sitwasyon, hindi komportabling sitwasyon. Kahit hindi mo iniimbitahan yung problema, dumarating, mapasok sa ating buhay. Ganun din naman, hindi rin natin inimbita. May dumating naman na mga sinasabi natin na material na kaginhawahan o kasaganaan. Hanapin mo o hindi, darating yung negatibo at positibo na sitwasyon na may kinalaman sa ating material na kalagayan. Negatibo, ibig sabihin, nagbibigay sa atin ng pain, etc., etc., problema. Positibo, bibigay sa atin ng material na kaginhawahan, kasiyahan. Baga, negative, positive. Negatibo, positibo sa material na sitwasyon. Okay ba? Yung pong dumating na yun na negatibo at positibo sa material na ating sitwasyon, ay bunga ng hindi natin na maalala na mga pinagagawaan natin sa ating matagal na pananatili dito sa mundo na ito. Tayo po ay eternal na nilalang. Masamantala naman tayo narito sa katawan na ito at marami na tayong katawan na iba't ibang katawan. Maraming iba't ibang katawan na tayong pinanahanan o ginamit sa ating pananatili dito sa mundo na to. Na dapat sana tayo ay nasa spiritual na mundo, na kalagayan, walang material na katawan, walang material na pagdurusa. Dito sa material na mundo, may material na pagdurusa, may material na suffering. Okay? At merong mga tinatawag natin na material na kunwa-kunwa rin kaligayahan. Pero hindi ba talaga pagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan? Dahil po yan ay material. Tayo po ay spiritual na nilang at tayo po ay natural lamang sana. Ang natural po nating kapaligiran ay spiritual. At doon po sa material na doon po sa spiritual na kalagayan na yon ay walang pagdurusa. Doon po ay walang pagdurusa. Doon po ay puno ng spiritual na kasiyahan, kapayapaan, pag-ibig. So, ang tutukoy natin sa tema ng ating usapan ngayon, yung ating pagsisikap na i-adjust yung ating sitwasyon. So nating kaginhawahan, kaligayahan, kapayapaan. Subalit, kung susuriin po natin, ang mga diskarte po natin ay walang kinalaman sa pagsunod sa sinasabi ng Panginoong kataas-taasan
kung paano dapat tayong mamuhay. Hindi po talaga natin kinikilala ang kataas-taasang posisyon ng Panginoon Diyos. At dahil po siya yung supremo, siya yung kataas-taasan, ang natural po nating dapat na gawin ay magpailalim sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pamamahala, kanyang liderato, kung paano dapat tayo mamuhay. Ano man pong diskarte ang gagawin ng sino man sa atin, sabihin na po nating napakatalino niya sa material na pamantayan, sa material na bagay. Marami siyang alam sa teknolohiya, sa agham, sa filosofiya, at kung ano-ano pang material na karunungan. Subalit hanggat hindi gagawin yung buhay na naayon sa kagustuhan ng Diyos, mananatili po tayo na nasa ilalim ng gobyerno ng material na mundo na ito. At ang pamamahala ng material na mundo na ito ay mayroon po tayong mararanasan dito na dalamhati, pagdurusa, problema. Dahil yun po ang mangyayari sa atin kapag sumuway po tayo sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Mapapailalim po tayo sa gobyerno, pamamahala ng material nature. At ito pong material nature, ito po ay walang sariling kapangyarihan para ito ay umiral o mag-function. Ito po ay nasa impluensya, kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Sino man pong hindi magpapalalim sa Diyos, sa direktang pangasiwa ng Diyos, paggustuhan ng Diyos, sino man po na hindi magpailalim sa direkta na pamamahala ng Diyos, indirectly po, siya ay mapapailalim sa Diyos sa pamamagitan naman ng pangasiwa sa iyo ng material nature. So, sa anumang sitwasyon, tayo po, kung sisuriin po natin, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yung isa nga lang po ay direkta, kasi po gusto na talaga nating sumunod sa kanyang kagustuhan. Kaya po nating magpailalim sa kanyang kagustuhan, okay? Dito po sa ilalim ng pamamahala ng material nature, tayo po ay inuobligang sumunod sa batas na umiiral dito sa mundo na ito. Para pong ano po yan sa gobyerno po, sa pamahalaan natin sa mundo na ito, ay may mga tao na malaya po nasa lipunan, namumuhay, gumagalaw. At meron po naman mga tao na miyembro na ng lipunan pero nasa kulungan, nasa bilangguan. Sa parehong sitwasyon, ang pamahalaan po, ang gobyerno ang nasusunod. Dito sa bilangguan, o sabihin natin sa doon sa lugar na kung saan talagang nasa isla yung mga nakakulong. Iwahig ba tawag po? Di ba? So,
Ayaw mo kasing sumunod sa gobyerno kaya narito ka. Yan, sige. Ito lang kakainin mo, itong gagawin nyo, nasa ilalim kayo ng init ng araw, nagpapala kayo o nagpipiko, nagbabareta ng lupa. Mahirap ang sitwasyon. Nandun lang kayo sa isla. Walang kaginhawang material. Hirap ang sitwasyon. Pero yung mga nakakalaya, malayang nakagalaw sa lipunan. Ba't ibang aktibidades yung nagagawa nila ng malaya? Mas masaya ba? Pero ang punto po rito, hanggat hindi po tayo talaga nagpapalalim sa Diyos, makakaranas tayo ng pagdurusa sa ating buhay. At para yung bilanggo ay maalis sa sitwasyon ng pagdurusa na yon, okay? Wala siya ibang dapat gawin, kundi sumunod na sa gobyerno. Diba? Hindi pwedeng dumiskarte ka dyan sa loob ng isla na yan, sa iwahig na yan. Ha? Akala mo sarili mong diskarte, makakaano ka dyan, makakawala ka dyan. Makakawala ka, pero mahirap. At pag nakawala ka, mahuli ka ulit, babalik ka ulit dyan. At mas mabigat pa yung magiging pagpapahirap sa iyo na sitwasyon. So, talagang solusyon lamang ay, diba, magbalik loob sa pagpapailalim sa gobyerno, sa pamahalaan. Maging masunurin ang miyembro ng lipunan. Ika nga, diba? So, yung pinaka-esensya ng aking pagtalakay ngayon, maging masunurin lamang sa Diyos. At siya na ang mag-a-adjust ng buhay mo papunta sa magandang kalagayan. Tutuwa sa iyo yung nakakulong, di ba? Babalik loob na siya. Tuwa sa yung gobyerno, tutulungan ka niyan. Na mapaayos yung buhay mo. Pag lumabas ka dun sa bilangguan. Gusto ka niya mapaayos. Gusto ka niya magbago at mapaayos, maging masaya. Okay po. So, marami pong maraming mensahe mula po sa iba't ibang scripture. Unahin po natin yung mensahe na binanggit ko dati mula po ito sa Chaitanya Bhagavat, Adi Lila, 13th chapter, 196th verse. Tayo po doon. Walang makakamtan ang sinuman kung wala ang maawaing sulyap ng Panginoong kataas-taasan. Kung kaya naman pinapayuhan ng Vedas ang lahat na siya ay pagsilbihan. Vedas po, yung pong pinaka matandang banal na kasulatan. Okay? Ito rin po yung conclusion niya. Pinapayuhan niya tayo na pagsilbihan yung kataas-taasan. Dahil walang mangyayari sa buhay natin kung hindi sa approval ng Diyos na yun ay mangyari, ano pa man yun. Lahat po, as in lahat. Lahat na nangyayari sa atin, maski dito sa material na mundo na ito, okay? Lahat po yan ay meron pong kapahintulutan, permiso ng Panginoong Diyos na kataas-taasan. Halimbawa po naman, gusto natin ng gumawa ng masama. Ayaw po naman ng Diyos na gawin natin yung masama.
Pero dahil ginagalang niya yung kagustuhan mo, pinapentuloy niya na mangyari yun. Pero hindi ibig sabihin gusto niya yun. Di ba po, gusto mo maglason, suicide. Sino naman may gusto mag-suicide ka, di ba? Hindi ka naman mapapaayos doon. Pero dahil malungkot ang Diyos na gawin mo to, malungkot yung sino man, malungkot pag ginawa mo to. Pero dahil nirerespeto niya yung kagustuhan mo, inaalaw niya na mangyari. Hindi niya sinahadlangan yung gusto mo. Pero still gumagawa siya ng paraan na magbago ka sa iyong hindi magandang sitwasyon. So ano man po, sabi nga po sa Vedas din po, ni isang dahon ng damo ay hindi gagalaw nang walang kapahintulutan ng Panginoon Diyos. Ni isang dahon, piraso ng dahon, ng damo o puno, hindi po yan gagalaw nang walang kapahintulutan ng Diyos. Lahat po yan may kapahintulutan ng Diyos na mangyari. So kung po ang hangad po natin, di ba, ay tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, tunay na magandang sitwasyon, ang makatulong po sa atin dan, yung Panginoong Diyos. Siya po ang tayong makatulong sa atin. Wala po tayong kakayahan. Wala po tayong kakayahan na makawala sa batas ng material na mundo na ito. Dahil po makapangyarihan itong material na mundo na ito. Kumpara sa atin, napakalit lang po natin. Walang-wala po tayong kakayahan. Walang-wala po. Walang-wala tayong kakayahan na makaalpas, makawala sa pagkakahawak, sa pagkakatali sa atin ng material na mundo na ito. Helpless po tayo. Mabibigo at mabibigo tayo kung aasa tayo sa sarili nating kakayahan o sa payo ng sino man na walang kinalaman sa pagiging isang confidential na tagapagsilbi ng Diyos. Papakinggan lang natin, walang kinalaman talaga sa pagmamahal sa Diyos. Hindi siya devotee ng Diyos. Mabibigo tayo na makatagpo ng magandang sitwasyon sa ating buhay, sa ating pag-iiral. So, matindi po ang binibigay na diin ng lahat ng banal na kasulatan. Ang tanging natin dapat gawin ay sumuko sa Diyos, mag-surrender sa Diyos, sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Pag sinabi pong surrender, ay ang ibig pong sabihin niyan ay tatalikuran mo yung sarili mong kagustuhan at ang harapin mo ay yung kagustuhan ng Diyos, yun ang gagawin mo, yun ang isa sa buhay mo. Hindi mo intindihin yung sarili mong kagustuhan o kagustuhan na inuman na walang kinalaman sa Diyos. Surrender mo yung sarili mo, kagustuhan mo sa kagustuhan ng Diyos. Yan po. So, pinapayuhan tayo ng lahat na scripture, maski po sa Bible, ulitin ko po sa inyo, sabi sa Bible, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Hanapin. Sinabi to ng Panginoong Jesucristo. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Yan, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Ang kaharian po ng Diyos ay ibig sabihin yan, ikaw ay nagpapailalim sa paghahari ng Diyos. Siya yung hari, ikaw ay tagapagsilbi niya. Ganun pa rin po, sa Bible pa rin po, sa Lucas po, 6:46. Sabi po dyan,
Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi naman tinutupad ang sinasabi ko. Kung talagang tinuturing niyo akong Panginoon, susundin niyo yung sinasabi ko. Tutuparin niyo. Sabi pa po sa Matthew naman po, sa ikapitong kapitulo, text 21 to 23, sabi po dito sa Mateo. Sabi po ito ni Jesus. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama. Sa araw na iyon ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan inahaghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? Pagkatapos nito ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Napakaklaro po ito. Maaaring ang isang tao ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos gaya ng sinasabi ng mga propeta, mga nakasulat sa Biblia. Maaaring ang isang tao ay may kakayahan pa na magpalayas ng demonyo sa sinasabihan ng demonyo. O kaya isang tao ay nagpapakita ng mga milagro, ng mga himala. Subalit, ang isang tao na yan, kung hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos, kung hindi siya sumusurrender sa Diyos, kung hindi siya nagsasakripisyo ng kanyang sariling kagustuhan para gawin ang kagustuhan ng Diyos, hindi siya close sa Diyos. Hindi siya malapit sa kalooban ng Diyos, hindi siya malapit sa kalooban ni Jesus, hindi siya malapit sa kalooban ng sinumang pure devotee ng Diyos, ng sinumang kinatawan ng Diyos. Ang magpapalapit lamang sa atin sa kalooban ng Diyos at sa lahat ng devotee ng Diyos ay yung taimtim tayong nakikinig, inaalam natin ang kagustuhan ng Diyos at pinagsisikapan natin na sumunod sa ating nadinig na ipinag-uutos ng Diyos. So, ang linaw-linaw po, napaka-importante po ang pagiging masunurin sa Diyos. Okay po. Ito pa po sa Bible pa rin po. Ito go. Sa Juan, sa chapter 8, text 31 to 32. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayong ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan po ay walang pinagkaiba sa Panginoong Diyos. Pag nalalaman po natin ang katotohanan, ang ibig pong sabihin noon, ay unti-unti po nating nalalaman ang Diyos. Unti-unti po nating nakikilala ang Diyos. Halimbawa po, ang isa pong katotohanan, tayo po ay mga espiritual na nilalang. Katotohanan po yan. At tayo po ay anak ng Diyos. Ang katotohanan nito tungkol sa ating sarili, tayo espiritual na lang, anak tayo ng Diyos, ay magbibigay sa atin ng impormasyon na ang Diyos din po ay isang espiritual na persona. Pero hindi po siya nilalang. Siya po yung lumalang. Yan po.
So, pag naalalaman po natin yung katotohanan, nalalaman po natin yung Diyos. At ang Diyos po, ang magpapalaya sa atin. Magpapalaya sa atin sa kagat, sa pagkakahawak, pagkakatali ng mundo na ito na puno ng pagdurusa. Paano po natin malalaman ang katotohanan? Ito po yung kasagutan na lagi ko pong inuulit-ulit. Okay. Ito po ay matatagpuan naman po sa Bhagavad Gita. Chapter 4, text 34. Sikapin mo lang na alamin ang katotohanan sa pamagitan ng paglapit sa isang spiritual master. Mapagkumbaba kang magtanong sa kanya at pagsilbihan mo siya. Ang isang self-realized soul ay makapagbibigay ng karunungan sa iyo dahil nakita niya ang katotohanan. Kakailanganin po natin ng isang self-realized soul. Isang kinatawan ng Diyos. Isang pure devotee ng Diyos. Isang confidential servant ng Diyos kagaya po ni Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po, kayo po ay nakikinig sa akin. Live po. Kinig kayo sa akin. Di ba? Pwede po kayo magtanong at ako pwedeng sumagot sa inyong katanungan. Ang ibig pong sabihin ng paglapit sa isang spiritual master ay meron po tayong pinapakinggan na living spiritual master, living confidential servant of God. Nag-aaral po tayo sa Kanya at po tayo nagtatanong sa Kanya. At tayo po ay magsisilbi sa Kanya. Pagsilbihan po natin siya dahil siya po ay mayroong lapit na relasyon sa Diyos. Sa tulong po niya, ay matutulungan niya tayo na kung paano rin po tayo ay magiging malapit sa Diyos. Maging masuno rin sa Diyos. Mula rin po sa spiritual na mga bibig na spiritual master ay madidinig po natin ang mga banal na pangalan ng Diyos, ang proseso ng pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ituturo niya po ito sa atin. At ito po ang proseso na maglilinis sa ating puso, sa ating kamalayan para muli tayong manumbalik sa ating natural na magandang spiritual na kalagayan. Ang mga salita na madidinig po natin sa spiritual na labi ng spiritual master, lahat po ng salita na yan maglalabas po sa kanyang labi ay purifying. Dahil po lahat ng lalabas po sa kanyang labi ay spiritual na mga impormasyon. So, kakailanganin po natin ng isang buhay na spiritual master, confidential servant ng Diyos. Confidential servant din ni Panginoong Hesus Kristo. Sino man po ang tunay na living spiritual master sa kasalukuyan, kinakatawan po niya ang lahat ng mga spiritual master na sa mga nakaraang panahon. Nawala na po rito. Nawala na po sa ating paligid. Siya po yung kakatawan doon. Okay po. So, ang conclusion po ng lahat ng scripture, ang conclusion po ng lahat ng
confidential servant ng Diyos ay mag-surrender lamang po tayo sa Diyos. Ito rin po ang conclusion ng Diyos. Mensahe niya sa atin, mag-surrender ka lang sa akin. At bibigyan kita ng ganap na protection. Ililigtas kita. Sabi po ng Panginoon Diyos, Krishna, sa Bhagavad Gita po, sa 18th chapter, text 66, sabi po niya, mag-surrender ka lamang sa akin. Talikdan mo na yung lahat. At ililigtas kita sa lahat ng reaksyon sa iyong mga nagawang kasalanan. Huwag kang mag-aalala. Po-protectionan kita. Ito po ang konklusyon ng lahat ng scripture, ng lahat ng Bonfire Spiritual Master. Sumuko lamang po tayo, magpailalim lamang po tayo sa kagustuhan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. Mahalin po natin ang Diyos at ang simptomas po, ang palatandaan na tayo nagmamahal sa Diyos, ay pag ginagawa po natin yung kagustuhan niya na nagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Ang kagustuhan po ng Diyos, pag ating pong ginawa, ay magbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Sa ganito pong paraan, bahala na po yung Diyos sa atin. Makakaasa po tayo na siya na yung mag-a-adjust sa ating buhay. Ituon lamang po natin ang ating atensyon sa pagsuko sa kagustuhan ng Diyos. Okay po. So, ulitin ko po, ang napakasimpleng gawain ng pagme-meditation sa mga banal na pangalan ng Diyos, sa paraang ating pinapakinggan at inaawit natin mga banal na pangalan ng Diyos. Ang meditation process na ito, na mismong Diyos ang may mensahe, ang may dala. Sinasabi niya, gawin niyo ito ay labis-labis na kalugod-lugod sa akin. Agad-agad, ang Diyos po ay matutuwa kapag ginawa natin ang prosesong ito ng meditation sa mga banal na pangalan ng Diyos, sa gawain na ating pakinggan at ito'y ating sasambitin, ating pakinggan, ating sasambitin, yung ating isipan, ating damdaman, ipopokus natin sa mga banal na pangalan ng Diyos at itong mga banal na pangalan ng Diyos ay wala pong pinagkaiba sa Diyos. Sa pamagitan po ng proseso na to ay ating pong nakaka-associate yung Diyos. Ating pong nakakasalamuha ang Diyos. Nagkakaroon po tayo ng malapit na kaugnayan sa Diyos. So gawin na po natin ito, ating pong ipahinga ang ating pagal o pagod, nagdurusang puso, ating matamlay na pagkatao sa nagbibigay buhay, kaliwanagan, kapayapaan, kasiyahan ng mga banal na pangalan ng Diyos. Salamat po. Haribo, Nitai ko, Haribo, Haribo, Nitai ko, Nitai ko, Haribo, Haribo, Haribo. Haribo, Haribo.
Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda
Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. 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 Gopala,
Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. Haribol! Maraming pong salamat. Haribol!